So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang magbahagi sa inyo ng ilang mga love advice na maaari nyo pong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, ang ating pag-uusapan ngayon is mga bagay na dapat mong gawin kung walang message o hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki. Oo, alam natin na napakahirap, napakasakit. Hindi mo alam kung saan ka nagkulang, hindi mo alam kung anong nagawa mo, kung bakit bigla na lang hindi nagparamdam, hindi nag-message, hindi na nagte-text ngayon, hindi na nag-chat-chat, kahit wrong send, hindi na. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganon? Muli siyang mag-message sa'yo, muli niyang makita ang halaga mo, at talagang isip-isipin ka niya, talagang hindi ka mawala sa isipan niya. Kaya ang gagawin niya, i-message ka, tatawagan ka. Kaya mga kamamay, gawin mo lahat ng i-share ko ditong mga tips. Sigurado ako, proven tested to na maaari mong magamit para sa ganon. Manumbalik yung atensyon na nawala, yung excitement, yung gigil, di ba? Yung pagkaatat ng isang lalaki sa'yo. Kung gusto mo yung ganyang klase ng topic, kung gusto mo yung ganyang klase ng advice, mangyaring pindutin mo muna yung subscribe button, notification bell, and i-like mo muna tong video ito para mas marami pa tayong matulungan, especially yung mga girls natin dyan na hanggang ngayon ay nagmumukmok, inuubos ang oras sa paninisi sa kanyang sarili. So mga kamamay, kung napindot mo na yan, nakapag-subscribe ka na, so pag-usapan na natin ang topic na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung sakasakaling walang paramdam, walang text o message sa'yo ang isang lalaki? So number 1, magbigay ka muna ng oras sa ibang bagay. Okay? Kung alam mo na i-message mo na siya, halos ang dami mo nang isinend na message pero hindi ka niya sinisin. Hindi ka niya nire-replyan. O hindi man lang siya nagpaalam sa'yo na may gagawin siya o kung saan siya pupunta, bakit isang linggo na siyang hindi nagpaparamdam. So kapag kaganyan mga kamamay, hayaan mo muna siya at magbigay ka ng oras sa ibang bagay. Makakatulong to mga kamamay para hindi mo maramdaman masyado yung stress, yung lungkot. Okay, yung pangungulila. Alam na natin na meron siyang ginagawang hindi natin sigurado kung maganda o ano, pero mas lamang yung hindi maganda. Kaya ang gawin nyo, hayaan nyo muna siya at mag-focus muna kayo sa ibang bagay na makapagpapasaya sa inyong sarili. Okay? Kung dati nga, di ba, kinaya nyo naman nang wala siya. Bigla na lang siyang dumating at nagdagdag ng extra na saya o happiness sa buhay mo. Pero ngayon, bigla siyang nawala. So, wag naman sanang tumigil ang mundo ninyo o ang pag-ikot ng mundo ninyo dahil lang sa bigla lang siyang nawala. O dahil bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Kailangan mga kamamay, huwag kayong ma-stack up sa isang tao na yan. Lalong-lalo na kung hindi siya nagpaalam, hindi po kayo ang nawalan. Siya ang po pwedeng mawalan kapag ka pinagpatuloy niya yung ganyang klase ng gawain. Okay, isipin mo, ikaw na seryosong nagmamahal, ikaw na tapat sa inyong relasyon, bigla ka niyang hindi pagpaparamdaman, well, possible, pag tumagal yan, siya yung po pwedeng mawalan. Although ikaw yung nasasaktan ngayon kasi hindi mo alam kung saan siya nagpunta, kung anong ginagawa niya, kasi nga hindi siya nagpaparamdam. Pero hanggang doon na lang yon. Masaktan ka man, pero siya ang lubos na mawawalan at masasaktan dahil sa iyo. Dahil pwede kang mawala. Dahil pwede siyang mawala ng kagaya mong maayos. Na pwede siyang mawala ng kagaya mong isang babaeng totoong nagmamahal. Okay, kaya ang mangyayari dito, ang kailangan mong gawin, mag-focus ka muna sa ibang bagay. Yung mga kaibigan mo na niyayaya kang lumabas, okay, kahit sabihin pa na kailangan mo magpaalam sa jowa mo, kailangan mo munang magpaalam sa asawa mo, siya nga hindi nagpaalam, huwag ka na rin munang magpaalam sa kanya, huwag ka na rin munang mag-reply sa kanya, huwag ka muna sigurong magparamdam din sa kanya, basta sa ngayon, gawin mo muna yung bagay na makapagpapasaya sa sarili mo, makapagpapaalis o makakapagpasegue nung nararamdaman mong pagkawala niya sa ibang bagay. Kailangan mong gumawa ng makapagpapasaya sa'yo para hindi ka malungkot. Okay? Siya yung gumawa ng unang pagkakamali at ikaw, i-u-turn mo lang yung sarili mo, i-u-turn mo lang yung pagkalungkot mo sa saya. Kasi hindi naman dapat ikaw yung nilulungkot Dapat siya yung malungkot kasi hindi siya nagpaalam, hindi siya nagme-message, hindi siya nag-chat sa'yo. Kaya ang gawin mo, maging masaya ka pa rin kahit wala siya. Ipakita mo pa rin na kahit wala siya, kaya mo pa rin tumawa, ngumiti.
okay, kasamang ibang tao, especially yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, lalong-lalo na yung mga kaibigan mo noon na nagyayaya, na kulang na ang oras mo sa kanila, yung tipong lagi ka na lamang nakafocus sa jowa mo, lagi ka na lamang nagse-say no sa mga yaya ng barkada. So ngayon, ito na yung magandang pagkakataon para samahan mo sila, para magkaroon kayo ng oras na dati ay hindi mo makuha dahil dyan sa jowa mo, dahil dyan sa asawa mo. Okay? So habang naghihintay ka, habang nag-iisip ka kung bakit ang tagal niyang hindi nagparamdam, mag-enjoy ka. Kasi tayo, kapag nag-enjoy tayo sa isang bagay, hindi natin napapansin na ang bilis ng oras. Kaya mga kamamay, kapag dumating yung time na nag-enjoy ka na at nagparamdam siya, i-delay mo rin. Para maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng pinaghihintay at nang huhula kung ano na bang nangyari sa isang tao. Okay? Kapag dinelay niyo po yung isang bagay o dinelay niyo po yung pagre-reply sa kanya, siya naman ang mag-iisip. Baka mamaya mawala ka sa buhay niya. Baka mamaya kung sino na pumasok sa buhay mo, siya ngayon ang mag-iisip, siya ngayon ang mamumroblema, siya ngayon ang mangangamba para sa iyo. Kaya mas maganda mong gawin ngayon, mag-focus ka muna sa ibang bagay at bigyan mo ng oras yung mga bagay-bagay na hindi mo nabigyan ng oras noon. So number 2, mag-improve ka palagi. Yes, mga kamamay. Kung ginagawa mong mag-improve palagi, lagi kang nag-aayos, lagi kang nagpapaganda, lagi kang nagwo-workout, lagi kang nagpapasarap, lagi kang nagpapayaman, lahat ng good habits ginagawa mo, mga kamamay, para sa sarili mo. Ewan ko lang kung hindi agad dyan mag-message sa'yo, magparamdam sa'yo. As long as napapanatili mo ang magandang figure ng katawan mo, gumaganda ka araw-araw. So kahit siguro sinong lalaki, papansinin ka, makikita yung kagandahan mo. And pag nakita ng maraming lalaki yung kagandahan mo, diyan na sila magkaka-interest sa'yo. Tatanungin ka na nila kung may jowa ka na ba. Tatanungin ka na nila dyan kung ready to mingle ka na ba. Tatanungin ka na dyan kung sino ba ang taong nag-aalaga sa'yo. And if makita ng isang lalaking, and if makita ng jowa mo na marami nang umaali-aligid sa'yo, sigurado ako walang sasayanging oras yan. I-message ka kagad yan. Talagang tatanungin ka agad yan kung sino ba yung mga nagme-message sa'yo, sino ba yung nagpaparamdam sa'yo, sino ba yung nagsasabi sa'yo, sino ba yung nanliligaw sa'yo, sino ba yung umaali-aligid sa'yo. Talagang aa-alarm siya dyan kapag nakita ng ibang mga lalaki, ng ibang mga tao ang kagandahan mo dahil sa araw-araw ko nag-i-improve, imi-message ka niyan. Okay? Agad-agad magpaparamdam yan sa iyo. Kaya piliin mo palagi o araw-araw kang mag-self-improve para sa sarili mo rin naman. Alright? So next, mag-post ka sa social media ng magaganda mong picture. Yes, ito na nga sinasabi ko sa inyo, mga kamamay. After nyong i-improve ang inyong sarili, after nyong magpa-sexy, after nyong magpaganda, after nyong mag-reband, after nyong mag-workout, i-post nyo po ang pinakamagandang kuha ninyo sa social media. Sigurado ako, mga kamamay, pag nakita yan ng jowa ninyo, yung jowa ninyong walang alam kundi ang lumayo, lumisan ang walang paalam, sigurado ako tululaway yan at talagang i-message ka na niya. Mag-post ka ng medyo daring, tapos makikita niya ang daming nagko-comment, ang daming nagla-like, ang daming pumupuso, sigurado ako. Okay? Maaalarma rin ang isang lalaki kapag kaganyan. Tapos mapapansin niya, ang daming nagtatanong ng pangalan mo, ang daming nagtatanong kung may jowa ka na ba. Naku po, napaka-the best na tips nito, yung pagpo-post nyo ng inyong pangmalakasang picture social media. Talagang maaalarma ang isang lalaki at talagang i-message ka niya, baka mamaya napalitan na ang kanyang posisyon sa buhay mo. Alright? So next, hayaan mo muna siyang magpalamig. Yes, mga kamamay. Hayaan nyo muna magpalamig ang isang lalaki. Possible, kaya siya lumayo or kaya siya hindi nagpaparamdam sa iyo. Baka mamaya nag-away kayo. Baka mamaya meron kayong tampuhan. Hayaan mo muna siyang magpalamig. Okay? Hayaan mo muna siyang mag-isip-isip, magmuni-muni. At ikaw nga, habang nagpapalamig siya, maging busy ka sa sarili mo. Maging busy ka sa iyong mga kaibigan. Maging busy ka sa pagpapaganda. Mag-self-improve ka. Sigurado ako, mga kamamay, pag nakita niyan, habang nag-iisip siya, habang nagpapalamig siya, sigurado ako, babalikan ka niyan, tatawagan ka niyan, i-message ka niyan, kasi hindi siya makakaantay.
okay, na talagang i-message ka kasi nga ang ganda mo. Kasi nga ang daming nag-message sa'yo, ang daming nag-chat-chat, ang daming nagko-comments. Kaya maganda mong gawin, hayaan mo muna siya magpalamig at bahala siya na mag-isip or maghintay, magpalipas ng mga oras, baka mamaya marami nang lumapit sa yung mga lalaki. Siya rin, bahala siya. Alright? So next, huwag magmukmok at ipakita mong matapang ka. Oo mga kamamay, mga lalaki lang yan. Oo kamamay, nabuhay ka ng matagal na panahon at nakuha mong maging masaya kahit wala siya. Kaya anong dahilan bakit ka nagmumukmok ngayon? Uubusin mo lang yung sarili mo, uubusin mo lang yung luha mo sa kaiisip o sa kakaiyak sa lalaking yan. Kung hindi siya babalik, huwag siyang bumalik. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nagkulang sa kanya, siya lang talaga ang biglang nawala, hindi nagparamdam at hindi nag-text sa inyo, hayaan mo siya. Pero kung mahal ka niyan at may nasabi ka lang na hindi maganda, na parang nakasama sa kanya, nakasakit sa kanya, hayaan mo muna magpalamig, sigurado ako babalik at babalik yan. Ang lalaking totoong nagmamahal, nasasaktan sila pero hindi sila susuko na magmahal sa inyo. At sa pagbabalik ng isang lalaki, dahil sa mga nasabi mong hindi maganda, pag-usapan yung mabuti at mas maganda yung may matibay na komunikasyon para mapag-usapan nyo kung alin ba ang pagkukulang ninyo sa bawat isa para mas magtagal ang inyong relasyon. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin. Kung halimbawang walang message sa inyo ang isang lalaki at nakalimutan na yatang magparamdam, so gawin mo lang ang ilang mga bagay na yan. Sigurado ako, wala pang alas 4, i-message ka na niya, talagang tatawagan ka na niya, at syempre mangangamba yan na baka mamaya maagaw ka ng iba. At baka mamaya may pumapil na sa buhay niya, sa buhay mo. Okay? So mga kamamay, hanggang dito na lang muna ang ating love advice. So kung gusto mo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na makakatulong sa iyo. So paano mga kamamay, hanggang dito na lang. See you for our next vlog. Paalam po sa inyo.